Naranasan mo na bang biglang isinara ang pinto sa iyong mukha para lang matuklasan na iyon pala ang pinakamagandang nangyari sa iyo? Ngayon susuriin nating mabuti ang sining ng pagbaliktad ng rejections na inspirasyon mula kay Marcus Aurelius, ang stoikong pilosopo. Isipin ang isang mundo kung saan bawat hindi ay hindi ka pababa kundi pasulong. Ang pagtanggi, isang salita na madalas nagdudulot ng kirot, ay maaring maging iyong batong tuntungan patungo sa kadakilaan. Hindi ito tungkol sa panlilinlang sa tadhana, kundi pag-unawa na minsan ang hindi ng universo ay isang nakatagong oo sa isang bagay na mas dakila. Kaya, nakakaramdam ka ba ng pagkalimot, pagiging hindi pinapansin, o pagiging hindi pinahahalagahan? Panahon na para baliktarin ang sitwasyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 13 makapangyarihang aral na magtuturo sa iyo kung paano gamitin ang lakas ng pagtanggi. Hindi lang tayo nag-uusap ng teorya. Ito ay mga praktikal at totoong estratehiya na maaari mong gamitin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Bago tayo magpatuloy, tiyakin nating maabot ang karunungang ito ng maraming tao hanggat maaari, pindutin ang like button at i-ring ang notification bell. Sinasabi nito sa YouTube na nakakahanap ka ng halaga sa aming ibinabahagi. Ngayon, simulan na natin ang pagbabagong buhay na ito ng magkasama. Handa ka na bang gawing iyong pinakamalaking tagumpay ang iyong mga pagtanggi? Isang, ignore them too. Kapag tila dinededma ka ng buhay, huwag kang uurong, mas umangat ka. Ang pagdededma sa mga dedma sa'yo ay hindi pagiging pikon. Isa itong malakas na pahayag ng iyong halaga sa sarili. Isipin ito, may nagdesisyon na hindi ka karapat-dapat sa kanilang oras. Kanilang kawalan yon, hindi sa'yo. Sa pagpili mong huwag makipag-ugnayan, sinasabi mo, mas mahalaga ako. Para itong pagtapat ng salamin sa kanila, tahimik na nagpapakita ng kanilang pag-uugali at ipinapakitang hindi ka apektado. Ngayon, paano mo ito gagawin nang hindi ka nalulunod sa kapaitan? Simple lang, mag-focus sa iyong buhay, sa iyong mga layunin, sa iyong kaligayahan. Isawsaw ang sarili sa mga aktibidad na nagpapayaman sa iyo, maging ito ay pagbabasa, sports, pag-aaral ng bagong kasanayan, o simpleng pag-e-enjoy sa piling ng mga taong nagpapahalaga sa iyo. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong enerhiya at pag-invest nito kung saan ito mahalaga. Minsan masakit kapag may dedma sa atin, ngunit sa halip na manatili sa sakit na iyon, gamitin ito bilang panggatong para sa paglago. Gumawa ng kuta ng paggalang sa sarili at hayaang tumalbog ang kanilang pagwawalang bahala. Hindi mo lang nilalagpasan ang kanilang pagtanggi, lumalago ka sa kabila nito. Ang diskarting ito ay hindi lang nagpapakita ng emosyonal na kapanahunan, ito ay patunay ng iyong panloob na lakas. Tandaan, ang iyong halaga ay hindi bumababa batay sa kawalan ng kakayahan ng isang tao na makita ang iyong halaga. Manatiling tapat sa iyong sarili at hayaan ang iyong mga gawa na mas malakas kaysa sa kanilang katahimikan. 2, huwag mong react emotionally. Ang pagtanggi ay maaring makasakit na nagiging dahilan para gusto mong mag-react at hayaang mamayagpag ang iyong mga emosyon. Ngunit narito ang isang lihim na sandata mula sa aklat ng Stoic, pagiging kalmado. Kapag dinededma ka ng isang tao, nakakatuksong hayaang manguna ang pagkabigo o kalungkutan. Ang Stoicism, isang pilosopiyang kasing relevant ngayon tulad noong sinaunang Greece, ay nag-aalok ng ibang landas. Iminumungkahi nito ang pagtanggap ng isang kalmado at mapag-isip na tugon. Hindi ito tungkol sa pagsupil sa iyong damdamin. Ito ay tungkol sa hindi pagpapaubaya na kontrolin kanila. Kapag dinededma ka, sa halip na magalit o maghanap ng validation, umatras ka. Tanungin ang sarili,
bakit ako nababagabag nito? Madalas hindi ang pagtanggi mismo kundi ang ating sariling kawalan ng kumpiyansa ang pinakamasakit sa atin. Dito kailangan nating maging praktikal. Dinededma ka, huminga, magmuni-muni kung bakit ang sandaling ito ay hindi nagbibigay kahulugan sa'yo. Isa lang itong sandali. Itinuturo sa atin ng Stoicism na mag-focus sa ating mga aksyon at tugon, hindi sa pag-uugali ng iba. Kaya, manatiling magalang, manatiling mabait. Kung nararamdaman mong gusto mong lumapit, gawin ito ng may tunay na pag-aalala, hindi na may inaasahan. Ang diskarteng ito ay hindi tungkol sa pagiging pasibo. Ito ay tungkol sa pagiging master ng iyong mga emosyon. Kinikilala nito na ang iyong halaga sa sarili ay hindi nakatali sa pag-apruba ng iba. Ang iyong kapangyarihan ay nasa kung paano ka tumugon, hindi sa kung paano ka tinatrato ng iba. Ito ang magpapabago ng sitwasyon. Hindi madali ang pagtanggap ng ganitong pag-iisip, ngunit ito ay nakakapagpabago. Kapag naging master mo ang pagiging kalmado sa harap ng pagtanggi, hindi mo lang hinaharap ang isang mahirap na sitwasyon. Lumalago ka. Natututunan mo na ang iyong panloob na kapayapaan ay hindi nakadepende sa panlabas na validation. Ito ay isang paglalakbay patungo sa pagtitiwala sa sarili kung saan natututo kang pahalagahan ang iyong sarili ng hiwalay. Sa paggawa nito, nagpapakita ka ng tunay na lakas at katatagan at hulaan mo, nakakaakit yan, naaakit ang mga tao sa mga may kumpiyansa sa sarili, sa mga hindi nasisira sa unang tanda ng pagwawalang bahala. Kaya, sa pamamagitan ng pagiging kalmado, hindi ka lang nakakayanan, lumalago ka. Nagiging isang ka na kayang harapin ang pagtanggi at gawin itong batong tuntungan para sa personal na paglago. Iyan ang Stoic Way. 3. Remove them from your mind. Kapag nahaharap sa pagtanggi, ang paggamit ng sining ng paghihiwalay ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan sa iyong arsenal. Hindi ito tungkol sa paglimot o pagpapanggap na hindi masakit ang pagtanggi. Ito ay tungkol sa paggamit ng karanasang iyon sa isang bagay na nagpapabago. Magsimula sa pagkilala sa pagtanggi. Damhin ang epekto nito, ngunit huwag hayaang panghawakan nito ang iyong mga iniisip. Tulad ng isang bihasang mandaragat na naglalayag sa magulong dagat, gamitin ang mga alon upang itulak ka pasulong, hindi upang baligtarin ang iyong bangka. Ang pagbabago ng pagtanggi ay nangangailangan ng pagbabago sa pananaw. Isipin ang pagtanggi hindi bilang isang balakid, kundi bilang isang senyas ng detour na gumagabay sa iyo patungo sa mga bagong landas at posibilidad. Mag-explore ng mga aktibidad na nagpapayaman sa iyong espiritu at nagpapalawak ng iyong pananaw. Lumubog sa isang libro na humahamon sa iyong pag-iisip. Magsimula ng isang sport na sumusubok sa iyong mga limitasyon o mag-volunteer sa isang proyektong pangkomunidad na nag-aalok ng sariwang pananaw. Hindi lang ito mga abala. Ang mga ito ay mga batong tuntungan sa pagtuklas sa sarili at paglago. Ang bawat bagong karanasan ay nagbubuo ng isang bahagi mo na nagpapatatag sa iyo, mas madaling umangkop. Gayon din bumuo ng isang bilog ng pagiging positibo. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagpapalakas at nagbibigay inspirasyon sa iyo. Sa kanilang piling, ibahagi ang iyong mga hangarin at pakinggan sa kanila. Ang gayong mga interaksyon ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan umuunlad ang paglago ng isa't isa. Tandaan ang pagtanggi ay hindi sumasalamin sa iyong halaga. Ito ay isang paanyaya upang muling tuklasin at baguhin ang iyong sarili. Habang nilalakbay mo ang paglalakbay na ito, matutuklasan mo na ang dating tila masakit na pagtanggi ay, sa katunayan, isang tulak
patungo sa isang mas kasiyasyang landas. Ika-4, demonstrate your value. Masakit ang pagtanggi, ngunit isa rin itong pagsubok sa iyong katatagan. Sa halip na manghina sa bigat nito, tingnan ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang iyong tibay. Sa susunod na maisantabi ka sa isang meeting o hindi mapansin para sa isang promotion, huminga ka. Sa halip na magpatuloy sa bagyo ng awa sa sarili o kapaitan, gamitin ang enerhiyang iyon sa makabuluhang pagkilos. Magtrabaho sa isang proyekto na nagpapakita ng iyong mga kasanayan o mag-alok na manguna sa isang bagong inisyatiba. Ang iyong halaga ay hindi nababawasan ng kapabayaan ng iba. Ito ay isang pagkakataon upang mas magningning, hindi pinanghihinaan ang anino ng pagdededma. Naalala mo ba ang lumang kasabihan, kapag nagsara ang isang pinto, bubukas ang isa pa? Hindi lang ito walang saysay na usapan. Ito ay isang blueprint para sa pagkilos. Ang pagtanggi ay hindi sumasalamin sa iyong halaga. Ito ay isang paglilipat sa kung saan ka mas kailangan. Kung hindi ka napili para sa isang tungkulin, marahil ito ay ang universo na nagtutulak sa iyo patungo sa isang bagay na mas akma sa iyong mga talento at hilig. Gamitin ito bilang isang katalista upang muling suriin at muling iakma. Ano ang iyong pangunahing lakas? Paano ka makakapagbago upang mas mapakinabangan ang mga ito? Ito ay tungkol sa paglikha ng iyong kwento ng tagumpay, isang kwento kung saan ang bawat pagkabigo ay isang paghahanda para sa isang pagbangon. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na nakangiti sa kabila ng pagkabigo. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa buong saklaw ng mga emosyon at pagkatapos ay sumulong ng may gilas. Itinuturo sa atin ng Stoicism na mag-focus sa kung ano ang kaya nating kontrolin, ang ating mga aksyon at reaksyon. Kapag nahaharap sa pagtanggi, magsanay ng empatiya para sa iyong sarili at sa iba. Marahil ang kasamahan na hindi ka pinansin ay lumalaban sa kanilang sariling kawalan ng kumpiyansa. Magbigay ng pag-unawa, hindi bilang kahinaan, kundi bilang patunay ng iyong lakas. Lumalago mula sa mga karanasang ito. Pag-isipan ng mga ito, matuto, at pagkatapos, tulad ng isang phoenix, bumangon mula sa mga abo ng pagtanggi na mas matatag at mas matalino kaysa dati. Ang pagtanggi sa makatuwid ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ito ay isang twist sa balangkas na nagtutulak sa iyo upang maging ang pinakatunay, matatag na bersyon ng iyong sarili. Harapin ito ng may karunungan ng mga nakaraang panahon at ang sigla ng kabataan, at tingnan kung paano ito nagbabago mula sa iyong pinakamalaking takot tungo sa iyong pinakadakilang kaalyado sa personal na paglago at tagumpay. 7. Cut off contact. Ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng tunog. Ito ay isang malakas na kasangkapan sa iyong emosyonal na kagamitan, lalo na kapag humaharap sa pagtanggi. Isipin na ikaw ay dinededma o tinanggihan. Ang iyong instinct ay maaring sumigaw na ayusin ito upang makipag-ugnayan, upang tulay ang agwat na iyon. Ngunit dito mo babaguhin ang sitwasyon. Yakapin ang katahimikan. Hindi ito tungkol sa paglalaro. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong kapangyarihan. Kapag pinili mong huwag mag-react, huwag bombahin ng mga mensahe o tawag, umaatras ka. Ang paghinto na ito ay hindi lamang para sa kanila. Ito ay para sa iyo upang muling ayusin ang iyong sarili, upang tandaan na ang iyong halaga ay hindi nakatali sa pag-apruba ng isang tao. Suriin pa natin, ang katahimikan na ito ay hindi pasibo. Ito ay aktibo at estratehiko. Hindi ka lang naghihintay, nagmumuni-muni ka at lumalago. Ito ay panahon upang muling mag-focus sa iyong mga layunin, sa iyong mga hilig, sa iyong buhay. Isipin ito bilang isang reset button na nagbibigay sa iyo ng kalinawan at lakas.
Ang panahon na ito ng walang kontak ay hindi malamig o walang puso. Ito ay isang hangganan na itinakda mo para sa iyong kapayapaan ng isip. Sinasabi nitong, "Nirerespeto ko ang aking sarili ng labis para humabol o magmakaawa." Ang pag-iisip na ito ay hindi lang stoic. Ito ay nagpapalakas. Malaki ang sinasabi nito tungkol sa iyong halaga sa sarili at kumpiyansa. Sa huli, isaalang-alang ang tahimik na mensahe na ipinapadala mo. Sa isang mundo kung saan inaasahan ang agarang tugon, ang iyong katahimikan ay maaring maging kawili-wili kahit kaakit-akit. Ipinapakita nito na hindi ka madaling matinag, na mayroon kang buhay na puno ng mga interes at prioridad na higit pa sa pagtanggi na ito. Hindi ito tungkol sa pagpaparamdam sa kanila ng pagsisisi o pagbabalik na lumuluhod. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ikaw ay matatag, nakasentro, at hindi madaling matinag ng panlabas na pagpapatunay. Ang diskarte na ito ay hindi ginagarantiya ang pagbabago sa kanilang pag-uugali, ngunit sinisiguro nito ang pagbabago sa iyo na nagpapalakas sa iyo, mas nakasentro, at handang harapin ang anumang dumating ng may gilas at tikas. Ang sining ng paggamit ng pagtanggi ay hindi lamang tungkol sa pagpapatunay na mali ang iba, kundi ang pagpapatunay sa iyong sarili kung ano ang tunay mong kayang gawin. Ito ay tungkol sa pagbabago ng hindi sa iyong panggatong para sa paglago. Ipagpalagay na may nagdududa sa iyong kakayahan sa isang partikular na kasanayan o gawain. Narito ang iyong pagkakataon upang pataasin ang kasanayan na iyon, hindi para sa kanilang pag-apruba, kundi para malampasan ang iyong sariling mga limitasyon. Sumisid ng malalim sa pag-aaral, magsanay ng walang tigil, at lumabas na may antas ng kahusayan na kahit ikaw ay hindi mo alam na mayroon ka. Hindi ito tungkol sa isang malaking pagpapakita sa mga nagdududa. Ito ay tungkol sa tahimik na pagbuo ng isang kuta ng kakayahan at pagtitiwala sa sarili. Ngayon isipin ang epekto ng iyong mga aksyon sa halip na mga salita. Hindi mo kailangang ipahayag ang iyong mga plano o pag-unlad. Hayaang magsalita ang iyong mga resulta. Kung itinuturing kang walang pagkamalikhain, simulan ang isang proyekto na nagpapakita ng iyong pagkamalikhain. Kung tinaguri ang walang dedikasyon, hayaang ang iyong patuloy na mga aksyon ang iyong tugon. Ang tahimik na rebolusyong ito ng pagpapabuti sa sarili ay hindi isang labanan laban sa pananaw ng iba, kundi isang krusada para sa personal na kahusayan. At kapag nagbago ka, magbabago rin ang naratibo ng mundo tungkol sa iyo. Ang tunay na esensya ng pagpapatunay sa kanila na mali ay hindi nakasalalay sa pagbabago ng kanilang mga opinyon, kundi sa pagbabago ng iyong sariling pagtingin sa sarili. Ang iyong paglalakbay ng pagpapabuti sa sarili ay hindi lamang magugulat sa iba, kundi muling magbibigay kahulugan sa iyong pag-unawa sa iyong mga kakayahan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapatunay na mali sila, ito ay tungkol sa muling pagbibigay kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng tama para sa iyo. At sa paglalakbay na ito, ang pinakadakilang tagumpay ay ang pagkaunawa na ang tanging pagpapatunay na tunay na mahalaga ay ang ibinibigay mo sa iyong sarili. 7. Go out and have fun. Ang tunay na esensya ng buhay ay pinakamaliwanag na sumisikat kapag lumalabas tayo sa ating comfort zones. Ang pagyakap sa kagalakan ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng kasiyahan. Isa itong strategic na hakbang upang bumuo ng katatagan kapag nahaharap sa pagtanggi. Ang tipikal na reaksyon ay ang umalis upang magpatuloy sa kapaitan ng karanasan. Ngunit narito ang isang twist. Kontrahin ang instinct na iyon sa pamamagitan ng sadyang paghahanap ng kagalakan. Hindi ito tungkol sa pagwawalang bahala sa iyong nararamdaman.
ito ay tungkol sa pagbibigay sa kanila ng bagong palaruan. Maging ito ay pagtuklas ng bagong libangan o muling pagbisita sa isang lumang hilig, ang mismong kilos ay nagiging isang pahayag ng pagsuway laban sa bigat ng pagtanggi. Ang mga tao ay likas na panlipunan at may napakalaking kapangyarihan sa mga ibinahaging karanasan. Sa iyong paglalakbay upang gamitin ang pagtanggi, tandaan ang halaga ng iyong tribo. Anyayahan ang mga kaibigan para sa isang paglalakad, sumali sa isang proyekto ng sining sa komunidad, o simpleng magbahagi ng pagkain. Ang mga sandaling ito ng koneksyon ay higit pa sa pagpapalakas ng iyong espiritu. Pinatutunayan nila ang iyong lugar sa tapiserya ng interaksyon ng tao. Ang bawat halakhak na ibinahagi, ang bawat kwentong ipinagpalit, ay isang banayad na paalala na ikaw ay higit pa sa kabuuan ng iyong mga pagkabigo. Bahagi ka ng isang mas malaking salaysay, isang salaysay na yumayabong sa koneksyon at ibinahaging katatagan. Narito kung saan nangyayari ang tunay na mahika, sumama sa hindi alam. Ang pagtanggi ay maaaring maging isang saradong pinto, ngunit sa katotohanan, marami pa itong binubuksan. Subukan ang isang lutuin na hindi mo pa natitikman, bisitahin ang isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, o dumalo sa isang workshop, sa isang paksa na banyaga sa iyo. Ang mga karanasang ito ay hindi lang mga abala. Ang mga ito ay pagkakataon para sa paglago. Ang bawat bagong karanasan ay nagdaragdag ng mga layer sa iyong karakter na nagpapabilis sa iyo, mas mapagkumbaba at mas handa na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Tandaan, ang layunin ay hindi upang kalimutan ang pagtanggi, kundi upang lumago mula rito na ginagawang batong tuntungan ng bawat hindi patungo sa isang mas mayaman, mas masiglang buhay. 8. Build your social status. Isipin na nasa isang silid ka, dinidedma, halos hindi nakikita. Narito ang iyong nakatagong pagkakataon. Itinuturo sa atin ng Stoicism na gawing mga katalista para sa personal na paglago ang mga sandaling iyon ng pagtanggi. Sa halip na maghanap ng validasyon, mag-focus sa pagpapabuti sa sarili at paglahok sa komunidad. Hindi ito tungkol sa pag-akyat sa isang social ladder. Ito ay tungkol sa pag-akyat sa iyong sariling hagdan ng pag-unlad ng sarili. Ang mga aktibidad tulad ng pisikal na fitness, pagtuklas ng mga libangan, o pag-unlad sa iyong karera ay hindi lang mga gawain. Ang mga ito ay ang iyong mga kasangkapan upang bumuo ng isang mas malakas, mas matatag na sarili. Isipin ang pagbabahagi ng iyong paglalakbay hindi para sa palakpakan kundi para sa koneksyon. Kapag pinag-uusapan mo ang iyong mga interes o mga nagawa, hayaan itong maging isang tulay upang makahanap ng iba na tumutugma sa iyong kwento. Hindi ito isang estratehiya upang makakuha ng mga tagasunod, kundi isang taos-pusong pagtatangka upang makahanap ng mga kaparehong kaluluwa. Sa pamamagitan ng paglahok sa pagboboluntaryo o networking, hindi ka lang nagdaragdag ng mga linya sa iyong resume. Naghahabi ka ng isang tapiserya ng mga makabuluhang relasyon. Ang diskarte na ito ay malalim na nakaugat sa pilosopiyang Stoic, kung saan ang personal na paglago at pag-ambag sa mas malaking kabutihan ay magkakaugnay. Sa pagbuo ng iyong social status, ang intensyon ang pinakamahalaga. Hindi ito isang paghahanap ng kasikatan. Ito ay isang paglalakbay patungo sa pagiging mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay dapat na isang hakbang patungo sa pagpapabuti na may ripple effect na nagpapahusay sa komunidad. Ang pagbabagong ito ng pananaw ay napakahalaga. Hindi ito tungkol sa pagiging nakikita. Ito ay tungkol sa pagkakita sa iyong sarili na lumalago at, sa turn, pagtulong sa iba na lumago. Ang mindset na ito ng Stoic ay isang malakas na kasangkapan
sa paglalayag sa modernong mundo na ginagawang isang malakas na alon ng positibong pagbabago ang agos ng pagtanggi. Siyam, act as if they don't exist. Kapag nahaharap sa isang taong dinidedma ka, minsan ang pinakamalakas na tugon ay ang tahimik na tugon. Hindi ito tungkol sa pagiging pikon o malamig. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili mong kapayapaan. Kung pinipili ka ng isang tao na baliwalain, hayaan mo sila. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya sa pagsisikap na makuha ang kanilang pansin o simulan ang isang pag-uusap. Sa halip, ibaling ang iyong pansin. Sa isang sosyal na setting, tulad ng isang party, maaring mga hulugan ito ng pagharap sa isang taong nagpapahalaga sa iyong presensya. Simulan ang isang pag-uusap doon. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng pagkilala ng ibang tao. Sa mga hindi maiiwasang pagkakataon kung saan kailangan mong makipag-ugnayan sa taong ito, panatilihin ang propesyonalismo. Panatilihing maikli, diretso, at walang personal na lalim ang mga pag-uusap. Hindi ito tungkol sa pagpapahiya sa kanila. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng respeto sa iyong sarili. Sa pagpapanatili nitong mahigpit na tungkol sa trabaho, hindi ka nagbibigay ng puwang para sa hindi kinakailangang drama. Ito ay isang paninindigan na nagsasabing, nandito ako para sa kung ano ang mahalaga, hindi para sa laro. Ang diskarteng ito ay tumutulong sa iyo na manatiling nakatuon sa kung ano ang mahalaga, na nagpapanatili sa iyo na matatag at hindi natitinag ng pagwawalang bahala. Sa huli, kung magpatuloy ang pagdededma, yakapin ang kapangyarihan ng paglayo. Hindi ito pagkatalo. Ito ay isang strategic na pag-uurong. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang iyong enerhiya ay mas mahusay na magagamit sa ibang lugar, sa mga relasyon at gawain na nagbibigay sa iyo ng kagalakan at paglago. Sa pagpili na huwag makisali sa isang one-sided na pakikibaka, hindi ka lang lumalagpas sa isang tao. Patungo ka sa mas mahusay na mga pagkakataon, mas malusog na interaksyon, at isang mas payapang estado ng pag-iisip. Ang iyong tugon sa pagwawalang bahala ay hindi sumasalamin sa pagkatalo. Ito ay isang patunay sa iyong lakas at paggalang sa sarili. Dekada. Give them the silent treatment. Ang pagpili ng katahimikan sa harap ng pagwawalang bahala ay hindi tungkol sa pagkuha ng kalamangan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong dignidad. Itinuturo sa atin ng Stoicism na gamitin ang katahimikan hindi bilang paraan upang mangudyok o manipulahin, kundi bilang kasangkapan para sa pagsusuri sa sarili at pagkontrol ng emosyon. Kapag dinededma ka ng isang tao at tumugon ka ng may katahimikan, hayaan ang katahimikan na iyon na maging panahon ng introspeksyon. Ito ay panahon upang maunawaan ang iyong mga damdamin, upang salain ang iyong mga iniisip, at upang makahanap ng kalinawan. Hindi ito tungkol sa pagpaparusa sa ibang tao. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong panloob na kapayapaan. Sa katahimikan na ito, may malalim na oportunidad para sa personal na paglago. Hindi ito tungkol sa paghinto. Ito ay tungkol sa pagbubukas sa iyong sarili. Hinihikayat tayo ng Stoicism na gamitin ang mga sandaling ito upang pag-isipan ang ating mga birtud, ang ating mga halaga, at kung paano natin gustong makipag-ugnayan sa mundo. Ito ay isang pagkakataon upang tanungin ang ating sarili. Bakit ako nababahala dito? Ano ang matututunan ko dito? Paano ako lalago? Ang ganitong uri ng katahimikan ay konstruktibo, hindi nakasisira. Ito ay isang sandali upang palakasin ang iyong karakter at ihanay ang iyong mga tugon sa iyong mga prinsipyo. Kaya kung pipiliin mong manatiling tahimik, hayaan itong maging isang sadyang pagpili na nakaugat sa pag-aalaga sa sarili at karunungan.
Ito ay isang desisyon upang iwasan ang paglahok sa mga pag-uugali na hindi akma sa iyo tulad ng manipulasyon, paghihiganti o pagiging pikon. Sa halip, ito ay pagyakap sa tawag ng Stoicism para sa pagpipigil at pagkontrol sa sarili. Sa pagpili na huwag tumugon, hindi mo lang dinededma ang iba. Maingat kang nakikinig sa iyong sarili. Ito ay isang pagsasanay sa pagpapanatili ng iyong pagiging kalmado, pag-focus sa iyong personal na paglalakbay, at paglalarawan sa ideal ng stoic na katahimikan sa harap ng pagsubok. 11. Don't beg for attention. Sa harap ng pagwawalang bahala, ang paraan ng stoic ay hindi ang pagmamakaawa para sa atensyon. Ito ay isang panawagan upang angkupin ang iyong sarili sa iyong sariling halaga at kalayaan. Kapag dinededma ka ng isang tao, hindi ito hudyat para magpakitang gilas ka para sa kanilang tingin. Sa halip, ito ay isang oportunidad upang bumaling sa loob at muling patunayan ang iyong sariling halaga. Itinuturo sa atin ng Stoicism na ang ating pagpapahalaga sa sarili ay hindi dapat maging isang pendulum na umiindayog sa pansin ng iba. Ito ay tungkol sa pagiging matatag sa iyong sariling pagtingin sa sarili, na alam mong ang iyong halaga ay hindi napapag-usapan. Makilahok sa iyong mga hilig at gawain nang may pusong puno ng pagiging sapat sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang gilas upang iparamdam sa isang tao ang kanilang nawawala. Ito ay tungkol sa pag-unawa para sa iyong sarili kung ano ang naiambag mo. Magpakasawa sa mga aktibidad na nagbibigay kasiyahan sa iyo, makipag-ugnayan sa mga taong nagpapahalaga sa iyo, at bumuo ng isang buhay na ipinagmamalaki mo. Hindi ito isang pasibong kilos. Ito ay isang masigla, aktibong pagtanggap ng iyong sariling buhay. Ito ay tungkol sa pagiging labis na nasasangkot sa iyong sariling paglago at kaligayahan na ang pangangailangan para sa panlabas na balidasyon ay nagsisimulang mawala sa kawalang katuturan. Kaya sa halip na habulin ang panandaliang atensyon, mag-invest sa iyong sarili. Bumuo ng isang buhay na ikaw ay kontento, hiwalay sa kung paano ito tinitingnan ng iba. Hayaan ang iyong kumpiyansa at pagtitiwala sa sarili na maging bunga ng iyong personal na pag-unlad at mga nagawa, hindi isang palabas na inihanda para sa isang manonood. Ang diskarteng stoic na ito ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa pagtanggi. Ito ay tungkol sa paglampas dito. Sa pagtutok sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang iyong sariling paglalakbay ng paglago at kaganapan, ginagawa mong oportunidad ang pagtanggi upang palakasin ang iyong determinasyon at palalimin ang iyong pag-unawa sa halaga sa sarili. 12, be kind but emotionally distant. Kahit na nahaharap sa pagwawalang bahala, piliin na tumugon ng may kabaitan, ngunit panatilihing matatag ang iyong emosyonal na mundo. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong panloob na kapayapaan. Kapag dinededma ka ng isang tao, natural lang na makaramdam ng sakit o pagkabigo. Gayunpaman, itinuturo sa atin ng Stoicism na salubungin ang mga sandaling iyon hindi ng kaguluhan ng damdamin, kundi ng isang kalmado na puso. Mag-alok ng ngiti, isang magalang na pagbati, o isang simpleng pagbati para sa isang magandang araw, ngunit gawin ito ng walang bigat ng mga inaasahan. Ang iyong kabaitan ay isang regalo, hindi isang transaksyon. Ang pagpapanatili ng emosyonal na distansya ay hindi tungkol sa pagbuo ng mga pader. Ito ay tungkol sa pagguhit ng mga linya. Ito ay pag-unawa na habang makokontrol mo ang iyong mga aksyon, hindi mo makokontrol kung paano tumugon ang iba. Ang distansya na ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang tanda ng lakas at paggalang sa sarili. Ito ay isang sadyang pagpili na huwag hayaang idikta ng mga aksyon ng ibang tao ang iyong emosyonal na estado.
Sa pagiging mabait ngunit detached, sinasabi mo, pinipili kong huwag hayaang guluhin ng iyong pagwawalang bahala ang aking balansi. Ang diskarteng ito ay hindi lang nagpoprotekta sa iyo, nagpapalakas ito sa iyo. Ang landas na ito ng kabaitan na sinamahan ng emosyonal na paghihiwalay ay isang makapangyarihang paglalarawan ng karunungan ng Stoic. Ito ay isang balanse na nagbibigay daan sa iyo upang makipag-ugnayan ng may gilas ngunit manatiling matatag sa iyong sariling emosyonal na integridad. Ito ay isang demonstrasyon ng paggalang sa iyong sarili at sa iba, at isang patunay sa iyong kapanahunan at pag-unawa. Sa ganitong paraan nilalakbay mo ang mga pagtanggi sa buhay, hindi nang may kapaitan o sakit, kundi nang may hindi natitinag na pakiramdam ng panloob na kapayapaan at dignidad. 13. Don't reveal your struggle. Kapag dinededma ka ng isang tao, ang tukso na ipakita ang iyong mga pinagdadaanan ay maaaring napakalaki. Gayunpaman, itinuturo sa atin ng Stoicism ang sining ng pagpapanatili ng ating pagiging kalmado. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na ayos ang lahat. Ito ay tungkol sa panloob na katatagan. Ang pagpapakita na hindi ka apektado ay hindi isang palabas. Ito ay isang sumasalamin sa tunay na panloob na katatagan. Ipagpatuloy ang iyong buhay ng may parehong sigla at determinasyon tulad ng dati. Hindi ito isang pagganap para sa iba, kundi isang patunay sa iyong sariling lakas. Ang diskarteng ito ay hindi tungkol sa pagtanggi sa iyong damdamin. Kilalanin ang mga ito, ngunit huwag hayaang sila ang maging kapitan ng iyong barko. Hayaang ang pagiging kalmado at pagtitiwala sa sarili ang maging iyong gabay. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa kung ano ang kaya mong kontrolin. Ang iyong mga aksyon, ang iyong mga tugon, ang iyong pag-uugali. Sa pagpapatuloy ng iyong buhay ng may kumpiyansa, hindi mo lang ipinapakita sa iba ang iyong lakas. Ipinaalala mo rin ito sa iyong sarili. Ito ay isang banayad, ngunit makapangyarihang paraan ng paggigiit na ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay malaya sa opinyon o aksyon ng iba. Sa esensya, sa hindi pagbubunyag ng iyong pinagdadaanan, niyayakap mo ang pilosopiyang Stoic ng emosyonal na katatagan. Hindi ito tungkol sa pagtatago ng iyong mga emosyon. Ito ay tungkol sa pamamahala sa mga ito sa paraang nagpapanatili ng iyong dignidad at paggalang sa sarili. Ito ay isang demonstrasyon ng karunungan at integridad na nagpapakita na ikaw ay matatag sa iyong sariling karakter at hindi natitinag ng panlabas na pangyayari. Ang iyong tugon sa harap ng pagtanggi ay hindi lamang para makita ng mundo. Ito ay isang salamin na nagpapakita ng iyong sariling katatagan at tibay. Naglakbay tayo ng magkasama sa mga liko-liko ng reverse psychology, tinuklas ang 13 makapangyarihang aral sa pagbabago ng pagtanggi sa isang kasangkapan para sa iyong tagumpay. Tandaan, bawat hindi na iyong kinakaharap ay isang batong tuntungan sa katatagan, isang aral sa Stoicism na nagtuturo sa atin na gamitin ang ating panloob na lakas. Ngayon hinahamon kitang gamitin ang mga kaalamang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Yakapin ang pagtanggi hindi bilang isang pagkabigo, kundi bilang isang katalista para sa paglago at pagtuklas sa sarili. Sabik akong marinig ang iyong mga kwento ng tagumpay, kaya pindutin ang subscribe button, i-ring ang notification bell, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang iyong paglalakbay, ang iyong mga tagumpay, at maging ang iyong mga pinagdadaanan. Kung nawawalan ka ng salita, i-type lang ng lakas sa pagsubok upang ipakita na nakaya mo ang ating sesyon.